Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating panibagong video. Okay, so sa video natin na to, try nating mag-set up ng isang P2P connection. Simple lang siya from our house and then going to our neighborhood lang. Dito lang sa mga kapitbahay. Siguro mga around 200 to 300 plus meters lang yung distance. Kasama yung aking misis. Mag-install po tayo doon sa kanila. Yung sure lang natin na for installation ngayon is isa lang. Pero dalawa kasi yun sila nagpa-reserve yung isa. Pero ewan ko kung mag-go siya ngayong araw. Okay? Malalaman natin mamaya. So before tayo mag-proceed, shoutout po muna pala tayo sa ating malulupit na ka-Piso Wi-Fi community. So again, in this video, 5 lang ulit. Gaya ng napag-usapan. Sa susunod naman po yung iba. Okay, so first, si Sir Jerry Bidal. Shoutout po sa iyo, sir. And hello, kumusta? And then next, kay Sir Rizal Jan Nudado. Okay, so same kami ng problema ni Sir. Nahihirapan din siya sa English. And next, kay Sir James Peterson. So siya po yung ating first commenter last video. Maraming salamat, Sir. At isa ka sa laging nakaantabay sa ating channel. And then kay Sir Ryan Madrid from Bicol. So kumusta po, Sir? At lahat ng mga taga Bicol na nanonood, kumusta po? And then, last but not the least, kay Sir Bam Tiongson. Kung kayo po ay within Caraga region or to be specific sa Butuan City, kung naghahanap po kayo ng Piso Wi-Fi or related sa Piso Wi-Fi na pwedeng mabilhan or mapagtanungan, lapit lang po kayo kay Sir Bam Tiongson. So, before tayo mag-proceed sa ating actual installation doon mismo sa mga bahayan, isa-isahin muna natin yung kailangan natin para sa setup na to. Okay? Again guys, simple setup lang to, pang small time lang. So number 1, syempre internet. Kailangan natin ng internet. At hindi lang basta internet, kailangan natin guys ng maganda yung internet source natin. At least siguro, based on my own opinion lang po ito, pwede kang mag-umpisa na P2P services in your neighborhood or in your small community. At least minimum 50 Mbps. Pwede naman yung mababa, pero in times kasi na magloko yung ISP, biglang mag-down, so masasagad kasi yun kung talagang mababa sa 50. Kaya at least 50 yung ating standard minimum sa pang small time na P2P, katulad ng setup sa akin. Pero sa mga big time na mga P2P provider, malalaki po yung mga bandwidth nila. Siguro nasa minimum nila dyan mga 500 Mbps hanggang ilang gig yung mga accounts nila. In my case, yung source ng internet ko is yung aking smart revamp na SIM. SIM lang siya, tapos sinaksak ko lang siya sa B525 na modem ng Huawei. Average speed po niya is hindi siya lumalagpas ng 50. Mga ganyan lang, 30, 50, 30, 40, 50. And nagdagdag din po ako ng isang source from P2P naman. And ginawa ko siyang dual one. Okay? May failover, tapos hiwalay yung traffic. Aside from internet, so kailangan din natin ng management router natin, syempre, or core router, yung tawag ng iba. Kung magpi-P2P ka, so syempre, kailangan mo nang magmamanage ng account ng clients through PPPoE or kung ano man yung gagamitin mo. So sa akin, yung ginagamit ko dito is yung Hex ng Microtech. Kasi bukod sa PPPoE server capable siya, marami pa siyang option. Mayroon pa siyang bandwidth limiter which is napaka-effective. Okay, para talagang ma-allocate natin ng mabuti yung bandwidth between clients. Kailangan din natin ng switch. Okay, so ang gamit ko dito is yung PoE switch na doon ko na sinaksak direct yung mga AP ko. Yung gamit ko is yung TP-Link na 5 ports PoE switch. And then, kailangan din natin ng antena. So, hindi magsasucess yung ating P2P kung wala yon. Sa mga big time P2P provider, ang usually ginagamit nila dyan is yung mga Ubiquiti products. Sa atin, ang gagamitin natin is yung mga pang small time lang din. Okay? So, ang gagamitin kong main AP sa project natin na to, sa setup natin na to is ito. Si E314N from Compast. Small time version siya ni LAP 120 ni Ubiquiti kasi 120 degrees din yung capability niya. Then pwede siyang AP, pwede ding AP bridge. Maganda siyang gawing main AP. Siya bali yung pangbato ng signal galing sa ating router going to client. Since nag-start ako sa Piso Wi-Fi, ito na yung pinaka-paborito kong access point sa lahat.
Itong access point na to. Yun. And then, kailangan din natin ng bridge or yung receiver na ilalagay natin dun sa bahay ng clients para ma-receive niya yung signal galing sa ating main AP. So, in that case, gagamit naman tayo ng A130N. Yan. Siguro cousin to ni A314N. Same brand, Compass pa rin. Okay, so directional rin siya. Ito yung gagamitin natin as receiver or bridge. And then, yung isa pang kailangan natin, syempre yung router. Yan. So, ito yung ilalagay natin sa bahay ng client. Dito bali sila kukonect yung mga devices nila. At dito rin natin isi-set up yung kanilang PPPoE account. Huwag kayong mag-alala at isa-isahin natin kung ano yung mga settings ng bawat isang antena na to or equipment na to mamaya. So, wow! So, kung itatanong nyo kung gagana ba yun sa point-to-point connection, yung mga pinakita ko sa inyong antena, which is known lang siyang gamitin as extender sa mga piso wifi. So, malalaman po natin yun. Makikita nyo mamaya, yung itsura ng lugar namin, talagang marami siyang puno at napaka-imposible ng line of sight. Not unless gagawa ako ng napakataas na pool, which is magastos na. Okay? Kasi nga, small time lang tayo, wala tayong panggastos ng ganun. Ang last resort ko is gumamit ng mga antena na to since nasa 200 to 300 lang din naman yung layo ng pagkakabitan natin. Kayang-kaya na siguro ng mga antena natin na to yun. Okay? At bukod sa lahat dun guys, since wala nga tayong line of sight, known ang 2.4 GHz na malakas yung penetration sa mga object. Not like sa 5 GHz, which is yun yung gamit na frequency ng mga light beam radios or antennas. So kung light beam yung gagamitin natin sa setup na to, which is napaka-overkill, kasi sobrang lapit nga lang, at hindi rin tayo nakakasigurado makakatago siya. Ang Ubiquiti products kasi, especially 5 GHz, need talaga niya ng line of sight para mag-success or maganda yung link. Not like sa 2.4, although may sabihin na nating harang, tumatagos pa rin siya. Kung malalaman natin yan mamaya. And then, kailangan din natin syempre ng mga tools. Okay? So, syempre, kailangan natin ng crimping tool. So, I recommend na itong crimping tool na ito yung gamitin nyo. Kasi, madali siyang mag-crimp. At saka, may automatic pang putol na siya dito ng wire kapag gumamit ka ng RG45 na pass-through o yung tagusan. Which is, yun din yung i-recommend ko sa inyong gamitin. Para mabilis lang at hindi tayo mahirapan. Siyempre, kailangan din natin ng UTP cable. Ang gamit ko dito sa akin is yung Cat6 na kulay blue. Okay, so yun din yung gagamitin ko sa outdoor. Pero maganda na meron kayo yung black na type. Cat6 pa rin. Or yung mas makapal, yung Cat6e. Depende na po sa budget nyo yan. Pero sa akin okay na siguro yung blue. Basta wag mo lang siyang idikit sa yero para hindi malusaw or maluto yung balat ng init. By the way guys, may nais lang tayong linawin or i-clarify about dun sa previous video natin about sa pag-crimp ng cable or patch cable or internet cable. May mali po tayong nasabi doon. Okay, hindi po natin na klaro ng mabuti. Yes, working po siya sa mga normal connection lang. Pero kung ang kable na gagawin natin is gagamitin natin para sa mga devices na gumagana over PoE or power over internet, so hindi po siya advisable or talagang hindi siya pwede. Oh no! Kasi may certain standard po siyang sinusunod when it comes to those devices or those type of connection. Nais ko pong magpasalamat kay Sir Quintin pala dahil pinaliwanag niya po sa akin mabuti kung ano po yung pagkakaiba ng yun nga yung wire na ginawa natin dun sa video at saka yung sa standard at yung ano yung mga purposes at yung ano yung mga magiging disadvantages. Dahil para sa antena tong connection na to, so susundin natin yung standard na cabling. So yun nga, white, orange, green, blue, white, blue, green, white, brown, then brown. And then, ano pa ba? Siyempre, kailangan natin ng cable ties. Maraming cable ties at iba-ibang haba dapat. Pang-tie natin sa mga antena. Pang-arrange na rin ng mga wires na pakalat-kalat. And then, syempre, kailangan natin ng laptop
para doon natin ma-check, doon natin isi-set up ang mga antena. Pero sa setup natin na to, since mga compass antena lang yung gagamitin natin, kahit cellphone okay na, pwede na natin siyang gamitin. So far yun lang naman siguro yung kailangan natin pagdating sa equipments at tools. Ngayon proceed na tayo sa initial setup. Okay, isi-set up na natin yung main AP natin, gagawa na natin yung client ng PPOE account, at yun, siguro pupunta na tayo sa bahay nila para sa setup na mismo ng connection. So tara guys, umpisa na natin ng makarami. So ngayon guys, unahin muna nating mag-simulate ng area natin. Okay, gagamit tayo ng Airlink ng Ubiquiti. Silipin lang natin yung area. Parang ito yung ating pinakaunang prerequisite bago tayo mag-install sa client. Siguraduhin muna natin kung serviceable ba yung area niya, na maabot ba natin, or possible scenario na may encounter natin during installation. So, yun nga, yung ating isang client is nandito sa bahay na to. And then yung isa naman is nandito. Pasok sila sa covered area ng ating main AP, which is yung A314N. Hopefully, kasi simulation lang to eh. Tapos pang Ubiquiti pa. I-assume na lang natin. So, pwede nating medyo ibaling dito konti yung radio natin. Kasi wala naman dito tayong magiging client soon kasi factory to dito. Okay, so dito natin ibaling siya konti para at least yung mga bahayan dito masasagip siya ng signal natin soon kung extend tayo or may magpapakabit dito sa area na to. Okay, so dito sa ating main, gagamitin natin dito is E314N. And then dito yung A130N, dito rin A130N. Okay, so ang mga distance yan is mga nasa 250. Ito naman is mga 300 to 400 siguro. So tapos na tayo mag-simulate. Punta na tayo sa taas at ilalagay na natin sa tower natin yung ating A314N. So nandito na tayo sa taas at lagay na natin yung ating A314N as main AP. So gaya nga ng sabi ko sa inyo, tingnan nyo naman yung lugar namin. Halos puno yung makikita nyo guys. Oh no! Ayan. Oh, diba? May makikita kang mga bungan. Pero konti lang kasi natatabunan pa rin sila ng mga puno. Yung pala yung crystal oh. Diyan. Yung factory. Okay, so kitang-kita siya dito. So based sa simulation natin, doon yung isang client natin. Yan, sa area na yan. Tapos yung isa naman is dito. Okay, so kita nyo wala talaga tayong line of sight. Kasi daming puno. Tsaka yung i-report natin, nilagay ko lang doon sa baba. Yan, dyan. Yan siya oh. Okay. Kasi bakit dyan ko lang siya nilagay na maraming puno, whereas marami pa namang space dito sa taas. Yan kung makikita nyo. Kasi nga, dalawa yung chakra na pinapadaloy natin sa kanya. Char. I mean, dalawa yung services. Hotspot at saka PPOA. Kung PPPoE alone, okay lang, nataasan natin kasi point to point naman talaga yung purpose niya. Kaso kung merong hotspot, kung sobrang taas kasi ng AP, siguradong laging nagda-drop connection or nagde-disconnect yung mga client. Kaya ayun, binabaan ko lang. Pero itatry natin kung mahina siya sa PPPoE, so siguro itataas pa natin konti hanggang doon sa panghuling tubo. Pero kung okay naman, magkukonek naman, so hanggang dyan na lang talaga yan. Baba tayo at isi-set up natin yung ating AP. Ngayon, unahin natin i-set up yung ating main AP, which is yung A314N. Okay? So, ang una natin gagawin, syempre, lalagyan mo ng power yung A314N natin gamit yung PoE adapter niya. At huwag nyo palang kalimutan guys, dapat nasa 1 port nakasaksak yung galing sa PoE adapter para gumana siya. Hindi siya pwede dun sa LAN. Hindi siya magpa-power up pag sa LAN nakasaksak. Okay? Pwede itong gawin sa cellphone, pwede rin sa laptop. Pero in this video, gagawin natin siya sa laptop ko kasi yung cellphone ko is ginagawa kong pang-record. Once connected na tayo, i-open na natin yung dashboard ng Compass. Default IP niya is 10.1, 192.168.10.1. Yun. First login or
first pasok mo sa kanya, naka-Chinese language yung default niya. Palitan lang natin dito sa may globo. Gawin lang nating English. Then, ang default password nito is admin. Yan. Lahat ng Compass CPA, ang default settings is router mode. Okay? Pero since gagawin nga natin siyang pangalawang AP natin, so papalitan natin siya. But before that, ang una natin gagawin, syempre, palitan muna natin yung LAN IP niya. Pwede mo naman siyang hayaan lang na ganyan. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mong gawin or kung ano yung IP na ilalagay mo dyan sa kanya. Make sure lang na tatandaan mo yung IP na yan kasi hindi mo na siya ma-access ulit pag nakalimutan mo yung IP. Oh no! Then dito sa domain, lagyan natin siya ng AP2 kasi nga pangalawang access point na natin to. Then click nyo lang, modify. And then dito naman sa system, syempre papalitan mo yung password kasi napakadali kung hindi mo yun papalitan. Kung may marunong kang kapitbahay, edi wala. Mako-compromise nila yung access point mo. So, dapat palitan mo ng password lagi. Okay? Yung pinakamalakas na password na alam mo. At, syempre, yung hindi mo nalilimutan. Yun. And then dito sa firewall, wala ka namang masyadong gagawin dito. Pwede mong i-check to lahat. Yan. Dagdag protection. Kung okay ka na, napalitan mo na yung password mo and then yung IP mo, punta na tayo dito sa wizard. Ay select lang natin yung AP mode. Yan. So, yun nga, yung IP na sinet mo. Next. And then dito sa SSID, dito bali kukunik yung mga receiver na ilalagay mo dun sa client. Yung mga A130N. Pangalawang AP na natin to. Ang unang AP ko kasi is Irish-EP-1. Yun yung AP1 ko. So, ito gagawin natin 2. Yan. So, mamaya yung mga receiver natin, dito sila kukunik. Hahanapin nila tong SSID na to at dito sila maglalak para magkaroon sila ng internet. Password, leave mo lang yan as blank. Maganda tong 40 MHz, malakas, pero hindi ito applicable sa area ko since maraming interference, maraming harang or sagabal. So, 20 lang tayo at least. So, channel, pwede mo tong palitan. Sa akin kasi, yung aking AP1, naka-channel 11 yun. So, ito, pwede ko to siyang gawing channel 1. So, remember guys, sa 2.4 GHz, mayroon lang tayong tatlong magandang frequency na pwedeng gamitin. Yun nga yung 1, yung 6, at saka yung 11. Okay? Hindi sila nag-overlap sa iba. Yun. So, power, okay. So, hayaan lang natin siyang 100%. Tapos, itong launch range. So, usually, ginagawa ko tong max 10 km. Although, wala naman akong nakikitang advantage niya kung hayaan ko lang siyang 2 km at saka yung naka-max 10 km. To be observed pa kung ano yung advantage ng launch range na to. Then, click mo lang ng finish. Yan. So, antayin mo lang yung matapos and then, okay na tayo. Pupunta na tayo ngayon sa bahay ng mga client natin at isi-set up na natin yung mga receiver at yung router. Okay? So, tara. So, ito po pala guys, yung aking partner in crime, ang aking misis. Ngayon, lulusog na kami sa aming mga clients. Ang target po naming makabitan ngayong araw is 2. Pero, hindi namin sure yung isa kasi umalis. Pero, tingnan natin mamaya. Okay, so punta na tayo. So, kita nyo guys yung lugar namin. Talaga, nasa ilalim kami ng kakahuyan. Diba? Then, pasok tayo dito. Kakahuyan na naman, batuhan. Ganun ka-challenging mag-P2P dito. Halos walang line of sight. Okay, so malapit na tayo. Mag-hi ka naman sa ating camera. So, tingnan nyo, ang background niya is puro tubuhan. Yo, so nandito po kami sa aming asyenda. Asyenda lang pala, hindi amin. So, meron din kami ditong swimming pool. Yan, oh. Okay. So, nandito na tayo guys. Pasok tayo. Ito po yung bahay nila. Yan. Okay. So, check na natin. So, ayun guys. Nandito na tayo sa bubungan nila. So, mapapansin nyo,
Yun, kitang-kita dito yung tower namin. Pero yung antenna ng A314N hindi siya makita. Oh no! Pero titingnan natin sa ating cellphone kung masasagap ba niya yung signal. Kung masasagap niya, wala na tayong problema. Kasi may receiver naman tayong directional. Yun nga, yung 130N naman. Dito natin siguro ilalagay dyan yung E130N. Nakaharap doon. Sige, start tayo. So ngayon guys, i-set up naman natin yung ating receiver antenna, yung 130N. By the way, make sure na maandar siya. Then, nakatutok na siya dun sa ating main AP. Okay? So, dito, makikita mo yung ating available Wi-Fi. So, makikita mo dito yung compass. Yan. So, sigurado ito yung 130N natin. So, log in lang tayo ulit. Okay, then mag-redirect siya kusa doon sa kanyang portal. Ayan. So, again, admin, yung ating password. Same sa E314N, parehang-pareha lang sila ng dashboard or user interface. Makikita nyo, yung version natin is A130N B2. Okay, so kung okay ka na, punta ka ulit sa wizard. And then dito, instead na AP, iba yung gagawin natin sa kanya. Dito tayo sa bridge. Yan. And then, meron na naman ditong dalawang option, which is yung access point. Bridge siya, pero access point. Okay, pero hindi yan yung setup natin. Ang gagawin natin is dito. Itong station. And then sa station, may dalawa na namang option. So, dito tayo sa client side. Meaning, from our EP, which is yung A314N, i-receive niya, then i-direct niya dun sa client. Yan. Magkaiba naman dito sa secondary site. So, parang kung ano yung capability ng AP, ganun yun din yung sa kanya. So, kung nakakapag-broadcast tong AP na to ng sabihin nating signal for hotspot or kung ano-ano pa. So, sa secondary site natin, ganun din yung pwede niyang gawin. Okay? So, ganun yung pagkakaiba ng dalawa. So, dito tayo sa client side, syempre. Yan. And then dito, yun nga, yung IP address na ginawa natin. Next mo lang. And then ito yung sinasabi ko sa inyo sa STE SSID. Mag-scan ka lang. Dapat makita niya yung ating Iris EP2. Yan. So, naka-full bar siya. Okay. And then ito din yung mga nasasagap niya sa tabi-tabi na Wi-Fi. Pindutin mo lang itong parang capacitor dito na icon. Yan. So, meaning, dyan sa bali magbabind or magbabound. And then, launch range. Minsan, hinayaan ko lang siyang 2 km. Minsan din, sinasagad ko. Then, yung password, blank lang. Then, finish. Ganun lang. Ganun lang kadali. Okay? Ang sisiguraduhin mo lang dito, guys, is itong signal strength indicator ng AP na punikan mo. Dapat naka-full yan. Pansin nyo itong iba, naka 2 bars lang, meaning mahina yung sagap niya. Okay? Yung iba, naka-full. So, kung maganda yung indicator niya dito, may percent naman dyan, oh. Meaning, okay yung signal. At least 70% up. Yun yung advisable na percentage. So, good to go tayo, guys. Again, click lang natin yung finish. Then ngayon, after nito, isi-set up na natin siya doon sa Mercusys router para pang-internet na ng client. Ito pala guys yung PPPoE adapter ng 130N. So, iba siya compared sa E314N. At saka mababa yung kanyang voltage. Nasa 15 to 24 lang. And then, ang setup pala nito sa kanya, may dalawang ports rin siya. Dito mo isasaksak yung wire or UTP cable going to antenna, yung nasa labas or yung nasa bubong.
And then ito, dito naman going to Mercusys router. Ha? So, sana malinaw po yun. Ito naman guys yung ating router, yung Mercusys. So, di ba ang cute lang niya? Pero malakas to. Malakas tong kupal na to. So, ang connection lang nito pala, lilinawin ko lang sa inyo, ito yung power niya. And din dito, may mapapansin kayo ditong tatlong ports. Itong dalawa is LAN ports at saka ito 1. From PoE adapter ni 130N, yung naka-incheck doon na label, galing sa port na yon, dito siya direct ilalagay. So, walang ibang dapat paglalagyan no guys. Dito is for client use to siya. Okay? So, kung ano man gustong isaksak nila dyan, TV, computer, laptop, pwede. Pero dito, intended lang na talaga to para galing doon sa source natin. Dito siya isasaksak. Okay? Ipaintindi nyo rin din sa client. May iba kasi na ililipat-lipat nila ng pwesto tapos biglang mabunot. Then, mali na yung pagkakabalik. Minsan, dito na nasaksak ulit. Dito. Ngayon, magrereklamo na walang internet. So, again, i-emphasize nyo po sa kanila na dapat dito nakasaksak yung galing sa PoE adapter ng antena. Okay, so ngayon, isi-set up naman natin yung Mercusys router. I-register na natin doon yung PPPoE account ni client. Okay? So, same pa rin. Connect pa rin tayo sa Mercusys na SSID. Yan, so connected na tayo sa Mercusys. Ngayon, i-open natin yung dashboard niya. Ang default IP address nito is, yan, 192.168.1.1. Okay? So, new password. Agad, bubungad siya. New password. Ikaw bali mag-create, pero tatanungin nyo yung client kung ano yung ilalagay nyo. After mo kasing i-set up yung PPPoE, doon na magtatapos yung role mo. Okay? Once connected na sa internet yung router, okay na yun. Sila na yung bahala kung ano yung password ng router, kung ano yung password ng Wi-Fi SSID, mga ganon. Sabihin natin ganito yung password ni client, hindi ko na i-disclose sa inyo. Okay. Yan, next. Make sure pala guys na connected na yung cable from PoE ng 130N going to one port ni Mercusys bago niya ito gawin. Dito na natin ilalagin yung account ni client. So in this case, yung connection type, maraming option dito. Since PPPoE yung service na ino-offer natin, so dapat PPPoE. And then dito na yung account ng client, example. Ilalagyan nyo na dito, then next. So, dito sa SSID, ito yung Wi-Fi SSID ng router nila. So, si client dapat ang masusunod kung anong gusto nilang ilagay dyan. Same sa password. Hayaan ko lang muna. Continue lang. Then yun, finish. Ayan, so after nun, makikita na, mapupunta tayo sa dashboard ni Mercusys. And then, makikita nyo dito sa network type. Yan, dito, PPoE, pakudan. So, naka-check siya dito, meaning connected tayo sa PPPoE. And then, makikita rin natin yung IP ng ating PPPoE server dito. Okay? So, meaning okay na to. Ngayon, ang gagawin mo na lang is ipaintindi sa client natin na dapat hindi nila gagalawin itong side na to, itong one configuration sa router para hindi mawala yung internet. Punta din tayo sa advanced. And then, makikita nyo sa one settings, connected tayo. Di ba? Meaning, okay na yung setup natin. Pwede na tayong mag-speed test. Kung tama ba na 5 Mbps yung makukuha ni client, and 5 Mbps yung allocation natin sa kanya. Aba. So, tingnan nyo guys. Tamang-tama lang. Okay? So, again, connected pa rin tayo sa Mercusys. Yan o. Connected pa rin tayo sa Mercusys na speed test pa. Antayin natin kung ilan yung upload. Dapat at least 4 something plus Mbps yan siya. So, 3 point something lang. Pero at least malapit sa katotohanan. So, yun lang guys. Success! So, meron ng internet si client na 5 Mbps. So, success yung P2P setup natin.
So, ayun guys, tapos na po kaming mag-set up ng ating P2P connection sa dalawang clients. Okay, so nakakapagod pala siya, pero rewarding naman sa feelings na nakatulong ka na sa mga kailangan ng internet kasi nga mag-online schooling na. And then, at the same time, kikita ka pa konti, di ba? Sana may napulot kayong magandang idea sa video natin na to. Kung trip nyo yung ganitong klase Business. ng services or P2P services, makakapag-umpisa po kayo at tiwala lang. Unahin nyo lang mag-provide ng magandang internet source. So, marami pong paraan. Ika nga sa kasabihan ni Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. yun. So, di ba? Kaya nyo yan. Alam ko. Kinaya ko nga eh. Kahit imposible yung connection dito sa amin. Maging resourceful lang tayo. So, siguro hanggang dito na lang. Baka may masasabi pa yung aking asawa. Ano So, masasabi? thank you for watching, guys. Then, please like and subscribe. Paalam guys at see you ulit sa ating susunod na video.